Today is our 6th day here in Switzerland. Akit tayo ngayon ng Grindelwald, Lauterbrunnen, and Gimmewald. Yeah, Gimmewald. Tama ba? Paggawa na naman ako ng pangalan. Wait, check natin. Gimmewald. Yeah, Gimmewald. Magkaiba ang Gimmewald sa Grindelwald. So, pupunta tayo ngayon ng Interlaken Ost. Doon tayo magsa-start ng ating journey. Kasi doon tayo pipili na ang ticket papunta sa Gimmewald. Ay, sa Grindelwald. Diba? Nalilito ako sa dalawang pangalan. Actually, maganda pumunta sa Gimmewald, lalo na doon sa part ng cliff walking. Kasi from Grindelwald, aakyat ka pa for a free walk ata. Kaya lang kasi, pero i-check ko pa mamaya yung price. Kasi nung chinek ko siya sa app, sa SBB app, gagastos ako ng 50 Swiss franc. Ang bigat. One way lang yun ha. Pero kasi sayang yung cliff walk. Once in a lifetime lang din. Diba? Andito na nga ako eh. Sulitin ko na, diba? Anyway, yung regarding nga pala dun sa visitor pass or guest card. Nag-message sa akin yung sa accommodations. Nag-message sa akin sa WhatsApp, sabi sa akin, iniwan na daw niya sa locker, yung key locker, yung aking Interlaken guest card. Sabi ko, buti naman. Kaya mag-aaga akong nakalabas ngayon. Kaya magagamit ko na siya for bus. Pero paglabas ko ng Interlaken, hindi ko na siya pwedeng magamit. Kasi within lang siya, Interlaken. Pupunta ako ng Grindelwald, ng Lauterbrunnen, sa Gimmewald. Hindi niya sakop yun. Tsaka, itong Switzerland pala is nasa top siya na bansa, na livable country. Sobrang ganda niya talaga. Anyway, andito na ako sa Interlaken Ost. Ayan. Andyan yung train station. So, bibili na ako ng ticket. Okay, kita-kits na lang mamaya. Hi guys. Nakabili na tayo ng ticket sa Rail Ticket Info. Yung ticket natin is nasa 30 plus Swiss franc. Ang binili ko is ticket from Interlaken OST going to Grindelwald. Hindi ko na binili yung Grindelwald first cliff walk kasi it will cost me 60 Swiss franc. One way lang yun. Ang bigat, diba? Tapos, sinabi ko dun sa counter na gusto ko rin pumunta ng Gimmewald. Sabi niya sa akin, advice niya sa akin, pagdating ko ng Lauterbrunnen, kung may enough time pa ako, doon na daw ako bumili ng ticket going to Gimmewald. So, yun na lang gagawin ko. Guys, nandito na tayo sa platform na hanap rin. Platform 2B tayo, Grindelwald. Ay, ito. Ayan. 9:04 siya darating, going to Grindelwald. So, konting oras na lang ang aantayin natin. O, andito na pala. Sige guys. Guys, nandito na tayo sa Grindelwald. Oh, sobrang ganda. Wala talaga akong masabi. Sobrang ganda talaga. Alam niyo, feeling ko tuwing winter, sobrang kapal ng snow dito.
Lalo na itong mga bundok sa likod natin. Lalo na yung mga bundok na yan. Sobrang kapal ng snow dyan, tapos kapal ng fog. Kung ganito yung ano mo, dito ka nakatira, ganito yung ano mo, paligid, nakakawala ng stress. Diba? Nakakawala talaga siya ng stress. Hello guys. So sobrang nainitan na ako kahit malamig yung hangin. Napa-ice cream ako. Ayun. Nagpunta ako sa ticket booth para makabili ako bibili sana ako ng ticket for the first cliff walk. Kaya lang, akala ko kasi chinek ko sa app, 36 daw. Sabi ko, parang kaya naman ng 36 euro. Swiss franc. Pero nung nandun na ako sa ticket machine, kinlik ko yung retour. So may ticket na siya pabalik. Aba, lumabas na presyo 72 times 2 ng 36. Napa-atras ako. Kasi nabibili ako ng ticket, tumatras na lang ako. Ang mahal, 72 Swiss franc, ibig sabihin na sa ano siya, nasa 5,000 pesos plus. Siguro next time na lang. may next time. So, sa next visit, ito yung pupuntahan natin. Pero as of now, wag muna. Ice cream na lang tayo dito sa Grindelwald. So we're finished here sa Grindelwald. Nanghihinayan talaga ako na hindi ako makit sa first cliff walk. Kaya lang kasi nakakapaghinayang din yung pera eh. Although naman, hindi ko naman kasi inaasahan na ganun mahal yung first cliff walk na yun. At isa dito ko rin din nalaman na yung dapat ang hindi mo papalampasin na adventure pag dito ka sa Grindelwald. Kaya sa mga pupunta dito, maglaan kayo ng budget nyo, 72 Swiss franc, para makapunta kayo sa breathtaking na first cliff walk dito sa Grindelwald. So may next time pa naman. So sa next time, yun ang nasa top list ko na pupuntahan pagdating ko dito. So ang next na stop natin is punta tayo ng Lauterbrunnen. So kita-kits later. Bye-bye. Andito tayo ngayon sa Zwolsjenen. Nasakay tayo connecting train going to Lauterbrunnen.
Let's see paano mangyayari sa atin dito. Pero maganda sa Lauter Brunnen. Guys, nandito tayo na ngayon sa Lauter Brunnen. At itong Lauter Brunnen is known as the Valley of the 72 Waterfalls. So, within the Lauter Brunnen, yan, napapalibutan siya ng matataas na cliff, matataas na bundok. 72 waterfalls ang meron dito. At naririnig ko na yung agos ng malalakas na tubig. Nandito sa likod ko, dito sa kanan ko, meron ng napakalaking waterfalls. Ang lakas ng agos ng tubig dito. Ayun, tingnan nyo. Ito yung agos ng tubig. Ayan o. Galing yan sa waterfalls. Yung tubig na yan. At dito, hindi ko lang sure kung kitang-kita nyo. Ayan. May waterfalls din dyan. Ayan o. Ayan. Sa gitna. At dito naman, mukhang malabo dito sa camera. Diyan sa gitna, waterfalls din yan. So, pupunta tayo doon sa isa sa pinakasikat ng waterfalls dito. Abangan nyo. Guys, may surprise ako sa inyo. Andito na yung pinakakilalang waterfalls dito sa Lauter Brunnen. At alam ko na alam niyo rin to. Papakita ko sa inyo. Yun. Subukan natin lumapit. Guys, meron na naman isa pang waterfalls. Ayan. Sana nakita nyo. At merong dalawa dito. Isa nito, saka isa yan. Guys, ang ganda. Sobrang ganda. Guys, meron ditong nagbebenta ng cheese at gatas. Pero, honesty lang. Honesty lang. Walang tindera. Magbabayad ka. Merong bayaran, meron pwedeng visa, pwedeng cash.
So, nagtitiwala yung mga nagbebenta dito na magbabayad yung mga turistang dumadaan at kumukuha dun sa ref nila. Galing, no? And look at these guys. So, yun yung nagpo-produce ng gatas sa kanila. Hindi ako pwede lumapit kasi baka mag-trespassing ako. Yan yung mga bumibili na. Check ko kung magkano. Baka bumili rin ako. Hi guys! Pagod na ako. Ilang kilometro ata yung nilakad ko. Anyways, akala ko may ending doon. Wala palang ending. Akala ko pag nakapunta na ako dun sa dulo, makikita ko na yung glaciers. Kasi tingnan niyo yung sa gitna ng mga bundok. Yung mga kulay ano yun, kulay puti. Ang layo pa pala. Pero ang daming pumupunta dun ha. So, magla-lunch muna tayo. Gusto kong itry yung fondo. Yun yung sikat na, isa sa mga sikat pagkain nila dito. Yun yung melted cheese. Kaya lang hindi yung cheese kasi nila dito, hindi yung katulad ng cheese natin yung sa Pinas na matamis. Cheese nila dito may pagka maasim-asim daw, pero masarap naman daw. Kaya check natin. Sana muna. May nakita ko kanina nagbe-bend restaurant. Nasa 25 Swiss franc. Hanap tayo na mas mura. Sobrang alam mo yung vibes dito, pag naglalakad ka, feeling mo may mga dinosaur na maglalabasan. May pterodactyl na lilipad na lang bigla dyan. Yung ganun yung vibes. Pero ang ganda sobra. Ito dapat yung mga nasa bucket list nyo pag pupunta kayo dito sa Switzerland. Sige, hanap muna ako ng makakainan dito. Guys, sinubukan natin tong sikat nilang pagkain dito sa Switzerland. Ito ang fonde. Ano na? Fonde. This is just a bread. And i-dip lang siya dito sa melted cheese. Yan. Hindi siya yung regular na cheese na nakagis na natin. Ang order ko kasi dapat kanina with burger and fries. Tapos kano ko kano kalaki ang serving nitong fondue. Sabi sa akin, sobrang busog na ako doon. Baka daw di ko maubos lahat kasi fondue pa lang daw, busog na daw ako. So sabi niya sa akin, kung sa tingin ko kulang pa daw, pag naubos ko na to, sa tingin ko kulang pa daw, saka na daw ako order. Sabi ko, sige. Pero ang sarap. Kailangan nyo to i-try. Hello guys! Dito tayo ngayon sa Iseltwald. This is a 24-minute ride from the bus. Bus 103. From Iseltwald to... from Interlaken Ost to Iseltwald. Dire-diretso lang yon hanggang sa magbabaan lahat ng mga pasahero. Kasi halos lahat ng mga nakasakay doon papunta dito sa location kung saan na-film yung series na Crash Landing on You. Yung site mismo kung saan nagpa-piano is may bayad. 5 Swiss franc ata yun. Pinagkakitaan na ng mga village dito. Kasi sa sobrang dami ng mga turista. Check nyo sa at doon dito yung site. Yan mo, yung mga nakapila. Sako-sako may coins ako dito. Magpipicture ako doon. So, pero check natin. Kasi daming tao eh. Ang init, sobrang init.
Sunog na nga yung balat ko. Actually guys, hindi ko napanood yung Crash Landing on You. Napanood ko lang sa mga vlogs na sikat tong area na to sa mga turista at talagang pinupuntahan dahil dyan sa movie na yan, sa series na yan. Pero kasi ma-appreciate mo yung ano eh, yung ganda ng ano, yung ganda ng Interlaken, yung lake na Interlaken, yung turquoise blue, as in turquoise blue siya talaga, sobrang linaw, sobrang linis. Halos mga ano, mga Korean saka Chinese, meron din mga Indian at mga Pinoy. Tingnan nyo, tingnan naman yung tubig. Guys, may dumating na ano, cruise ship oh. Pero hindi ako sasakay dyan. For sure mahal. Kung libre lang yan, okay, pag-unahan ako. Hello guys! I'm still here sa Isiltwald. Ayun, nakapagpa-picture na rin ako dun sa site ng Crash Landing on You. Puro kami mga Pilipino ang haba namin pila dun. Puro kami mga Pilipino. Wala na yung mga foreigner na mga Korean, mga Indian na nakapila dun. Then yung unang nakapila, mga Bisaya na nakabase sa Amerika, 3 sila. Then sumunod ako. Tapos may 2 couple na galing naman sa Cebu. Tapos may sumunod, galing din sa Cebu. Tawa kami ng tawa, puro kami mga Bisaya na nakapila doon. Kaya ayun, meron akong remembrance picture sa Crash Landing on You. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung movie yun. Papanood nga. Kasi nagkukwentuhan sila regarding sa movie, pero wala talaga hindi ako makarelate. Pero one of these days, check ko kung anong meron dun sa Crash Landing on You. Anyways, ano oras na ba? 6:15 na ng gabi. Pero lakas pa rin ang sikat ng araw. Mamaya pa kasi 8:00 lilubog tong araw na to. Bala ko sanang antay lumubog yung araw. Kaya lang kasi naisip ko, kailangan ko palang bumili ng dinner. Anyways, 6:12, anong oras na nga ba? 6:16 na, dadaan yung bus ng 6:28. Pero, hanapin ko muna kung saan yung bus stop. Sige guys, this is the end of our adventure today, Isiltwald. So, see you tomorrow. Bye.